Hello mga ka-rolls! Another day, another cake! Kamusta na kayo? For today's video, tutuparin ko ang pangako ko na ikwento kung paano kami nagkakilala ng aking asawa. June 2006, first year college ako and ang course ko is AB Mass Communication. Doon sa university namin, sa course namin, halos babae kami lahat. Meron lang siguro mga 2 to 3 na lalaki. And sa aming magkakaibigan, nung high school pa ako, halos lahat sila nursing yung kinuha. And then sa kabilang university sila kasi maganda yung nursing na course doon. And ako naman kasi wala sa loob ko yung pagna-nursing. Ang gusto ko kasi talaga is maging news anchor in the future. Kaya sa kabilang university ako. Bali naiwan akong mag-isa. Nung first day ko sa university na yon, agad-agad meron namang akong naging bagong friend. So, dalawang girls sila actually. Nagpakilala sila sa akin. Nauna na silang nagkakilala nung enrollment pa lang. Tapos ako, nilapitan nila ako ng first day of school. Paano ba naman kasi lahat sila naka-outside dress tapos ako naka-uniform na agad. O diba, hindi ako excited. So, ayun, fast forward tayo. Naging ka-close ko talaga silang dalawa. And may boyfriend ako nung mga time na ito. Naging boyfriend ko siya nung bakasyon yata or fourth year high school pa lang ako. Hindi kami masyado nakikita. Anyway, ayun, silang dalawa yung palagi kong kasama, ganyan. Syempre, nagpapakakilalahan sa mga mutual friends, ganyan, kwentuhan, ganon, lumalabas pagkatapos ng klase, ganyan. And then June 19, 2006, bunggahan, diba? Naalala ko pa yung date kasi birthday ko yan. Pumunta ako sa mall, inaya ko yung kaibigan ko, yung isa dun sa dalawa, na samahan ako sa mall, and sabayan ako, kasi makikipagkita ako sa boyfriend ko, kasi nga birthday ko. Pumayag naman siya, kasi sakto din, pupuntahan niya yung boyfriend niya, na doon sa side job, sa mall na yon, dun sa may bandang baba. So, sabay kami pumunta sa mall. And then doon na nga, pagdating doon sa mall, andun yung boyfriend niya, and then yung barkada ng boyfriend niya. Tapos, pinakilala ako. Tapos, sinabi niya na, oy, ito si Vanessa, ganyan, birthday niya ngayon, ganon. Tapos, yung boyfriend niya, tumalon dun sa may parang poste. Tapos, sinabi niya, hi, happy birthday, sabi niya ganon. Wala ako sa mood. Kasi supposed to be, dapat halos sabay lang kami darating nung boyfriend ko sa mall. Kasi nga siya, parang 5 to 10 minutes away lang siya sa mall. Samantalang ako 30 minutes away. Kaso ang tagal-tagal niya, ang tagal-tagal ko talaga naghintay nung mga time na yon. So wala akong pinansin talaga. Although nakita ko naman sila, and syempre maayos din naman akong nag-hi sa kanila. And ayun na nga, nung dumating na yung boyfriend ko, sobrang tagal kong naghintay. And sa araw ng birthday ko, nakipag-break ako. Kasi hindi lang yun yung first time na pinaghintay niya ako. Sobrang maraming beses. And na-feel ko na hindi ko deserve na palaging naghihintay. Lalo na birthday ko ng mga time na yon. So umikot lang kami sa mall, wala man kaming ginawa. Hindi siya nag-sorry, hindi siya nag-explain. So ayun, nakipag-break ang lola ninyo. Fast forward tayo ulit. So, syempre, since single tayo, free na tayo na makisalamuha sa mga kaibigan natin. And ayun nga, dahil dun sa dalawang nakilala ko, nagpakilalanan kami ng mga mutual friends namin. And ang nangyari is, yung isang kaibigan ko, tambay siya palagi doon sa karinderya, malapit sa school nila nung high school. So, lagi niya kaming niyayaya na pumunta doon. So, bali 3 kaming girls na pumupunta doon sa karinderya na yon, and tambayan yon ng mga estudyante. And dati, high school tambayan lang siya, naging college tambayan na sila dahil nga yung mga dating high school graduate, doon na rin tumatambay. And ayun, nandoon din yung boyfriend nung isa kong kaibigan, and then yung best friend ng boyfriend niya, yung mga kabarkadahan. And then nung una, yung best friend ng boyfriend niya is try na manligaw sa akin. Kaso, ang nangyayari is, ang gusto niya, ako yung pumupunta sa kanya. O, diba? Ang kapal na mukha, siya yung nanliligaw, pero gusto niya ako yung pumunta sa kanya. O, syempre, kapag ka ganon, matik, busted na. So, binasted ko na yon. So, wala na ulit. And then, sige, fast forward ulit tayo kasi masyado nang madetalye. Dumating ang time na nagkukwentuhan na kami ng mga personal na bagay, kaming 3. And then, nakakapagkwento na rin ng mga love stories. Lalo na yung friend ko na may boyfriend. So, at this point, siya na lang yung may boyfriend. Lahat kami single. Tapos, kinwento niya one time na kung paano yung backstory nila, na on and off sila, ganyan, nagkakalokohan, ganon. Tapos, nagkwento pa siya na meron siyang bago, ganyan, habang may boyfriend siya. So, parang complicated stuff, ganon.
Noong mga time na yon, hindi pa naman talaga ako ganun kakomportable na sabihan siya na mali yung ginagawa mo, and buhay niya yon, so wala na akong pakialam. Tamang kinig-kinig lang tayo, best. Hanggang sa dumating sa point na sinabi niya na nakipaghiwalay na siya dun sa boyfriend niya kasi ayaw na daw niya, na sasakal na daw siya, hindi daw niya gusto yung ugali, and ayun na nga, dahil nga dun sa bago na palagi niya fineflex sa amin. Kami naman dalawa nung isa ko pang kaibigan is medyo naawa doon sa side ng lalaki kasi nga based nga doon sa mga nakukwento niya sa amin before na parang palagi na lang yung lalaki yung humahabol sa kanya, ganyan. Tapos siya hindi niya tinatrato na maayos. Tapos siya pa yung may lakas na loob na makipaghiwalay. Pero again, hindi natin yung pinakialaman. Tamang kinig lang talaga tayo. Tapos, nagkabalikan ulit sila, o diba, bonggahan. At nung nagkabalikan ulit sila, lalo kami naging close, actually, kasi yung parang best friend na rin nung boyfriend niya is yung isang best friend, actually. Pinakilala naman sa akin, nirereto sa akin, kasi nakita ako, tapos, ayun nga, parang gusto yata akong pormahan or ligawan. So, pinakilala sa akin, and by that time, halos araw-araw kaming tatlo na magkakasama. Yung isa kasi medyo busy na rin, and madalas hindi rin siya sumasama, dahil meron din siyang sarili niyang lakad. So, kaming tatlo palagi. And yung nanliligaw sa akin na kaibigan nila. Kaso, ito namang bagong nanliligaw sa akin na nareto nila is hindi ko siya masyadong bet. Kasi parang na-awkwardan ako nakasama siya. Parang siya rin, hindi rin siya komportable. So, hindi ko pa rin talaga mag-gets kung bakit niya talaga ako niligawan. Dahil ba sa itsura ko? Or dahil ba nahihiya lang siya kasi pinakilala? Whatsoever. Ganon. So, ang ending, binasted ko yon. And then, kami pa rin tatlo, palagi kami magkasama. Ang galing nga, 'di ba? Nagmumukha talaga akong third wheel sa kanilang dalawa. And kapag may problema sila sa isa't isa, ako yung sinasabihan nila. Hindi ko alam anong tingin nila sa akin dalawa. Pero okay lang naman sa akin ng mga time na yun kasi nga kaibigan ng turing ko sa kanilang dalawa. Until one day, ayun na naman, kawawa na naman si Guy kasi itong kaibigan ko, nananakit na naman, nakikipaghiwalay na naman dahil meron na naman siyang bago. Sobrang awa ko talaga dun sa guy pero wala naman ako magagawa kasi nga buhay nila yon. And then siguro mga weeks na rin ang nakalipas, may biglang nag-text sa akin and nangangamusta. Since hindi ko siya kilala, ang reply ko is who you. Yan kasi yung uso nung panahon namin. Sino kaya ang nag-text sa akin? Naku, hulaan ninyo kung sino. Gusto nyo bang malaman kung ano ang susunod na nangyari at sino ang nag-text sa akin? I-comment nyo lang at i-share ang video na ito. And that's it for today. Bye!